Hello mga friends, good morning into this vlog. Okay, magsishare naman tayo ngayon ng pamamaraan kung paano magsimula ng salon business. Okay, kailangan po, okay, kahit nagsishare ako nito, okay, yung salon ko kasi is i-cleanose ko, hindi dahil sa hindi siya kumita, okay, kundi dahil wala akong makukuhang tamang tao na pwede kong pagkatiwalaan na pag wala ako, mamamanage siya ng katulad nung nandun ako. Hindi yung pag wala ako, yung 1,500 na ribbon, mapupunta na lang sa 500 tapos nagiging kulay na. Ganun kasi mostly. So, kasi pag magbi-maintain lang ako sa salon ko, okay, pag alis ako, ayaw naman kasi ng pamilya ko. Hindi ko alam kung bakit ayaw nila. Kasi may mga trabaho daw sila. Pero maganda naman ako magpasweldo. Hindi ko alam kung bakit ayaw nila. Pero ngayon nandito na ako sa abroad, gusto na nila. So, baka pag magbakasyon ako, magbalik ako, itayo ko ulit siya. Okay? Pero, hindi ko isinara dahil sa hindi siya kumikita. Okay? I-cleanose ko siya kasi pag nandun lang ako nakafocus, limited lang yung magiging kita ko. Tapos, doon namin kukuhanin lahat. Okay? So, hindi ako makakaipon, tapos tumatanda na ako. Kaya sabi ko, mag-abroad na lang muna ako kasi pag gano'n yung sitwasyon, ibig sabihin, hindi ako makapag-travel. Gusto talagang mag-travel. Gusto ko pagdating ko ng 50 or ng 60 years old, hindi na ako susumikap magkukumahod na kumayod, okay? Gusto ko naman na at my 50s, gusto ko na mag-travel na. Kaya pag sumikapan ko na, kahit pa paano maging stable na yung aking financial, okay? Kaya sa mga nagbabalak na gumawa ng salon business, isi-share ko sa inyo yung tamang information, okay? Na actually meron na ako kung paano magsimula ng salon business. Meron na ako doon sa mga tao na from zero capital. Doon lang sa mga tao na from zero capital, okay? Ito naman doon sa mga tao na may capital, okay? Para meron silang proper way, meron silang kahit pa paano knowledge kung paano ka magsisimula. Thank you very much and don't forget to subscribe and click the bell button below para always ka maging notified every time ito mga bagong uploads. Paano nga ba magsisimula ng salon business? Okay. Ang pagsisimula ng isang salon business, okay, ay katulad ng pagsisimula ng anumang iba pang uri ng maliit na negosyo. Okay? Maaring mayroong pagsasaliksik, paglilesensya at pag-hire ng mga tao at maraming pagpapasya na kasangkot bago mo mabuksan ang pinto ng iyong salon sa mga kliyente. Okay? Unang hakbang ay ang pagkakaroon ng konsepto. Ang konsepto ay dapat na hinabi sa bawat aspeto ng iyong negosyo mula sa mga serbisyong i-aalok hanggang sa iyong estilo ng serbisyo sa customer. Okay? Ang konsepto ay dapat makita din sa pangalan ng iyong salon. Okay? Iyong disenyo, iyong palamuti, at ang iyong hanay ng presyo. Okay? For example, sabihin mo barbershop. Barbershop, siyempre, panlalaki. Dapat meron sana barbershop siya, tapos nakasulat lang yung pangalan. For example, parang yung shop namin, Molto Bello.
Oh, ibig sabihin ng molto bello in Italy is very handsome. So alam mo na na magpapapugi yung salon na to pag pupunta sila dito, ganun, di ba? Oh, yun yung ibig sabihin nun. Yun yung konsepto. Okay? Tapos minsan, pwede kang gumawa ng mga ganito, o mga ganito, tapos nandito yung mga prices, ganyan. O kaya pwede kang gumawa ng tarpaulin, o kaya magawa ka ng page. Isa yun sa lahat ng mga preparation na dapat mong ginawa. Kaya, may page ako, hindi ko pa siya inaalis kasi yun yung forever na page ko. Okay? Pwede kong baguhin yung pangalan, according din sa pangalan, itatayo ko. So, mabilis lang yan i-edit. Okay? Tapos, gumawa ng business plan. Para sa iyong salon, okay, ang plano sa negosyo sa salon ay dapat maglatag ng pundasyon ng iyong mga operation. Okay? For example, yung mga operation, mag-summary ka. Okay? I-summary na ang mga paglalarawan ng kumpanya, pagsusuri ng isa industriya, okay, katulad ng paghanap ng mga tamang mga gamot, tamang mga gamit, okay, okay, ganun yung pagsusuri. Sa geografiya, pagsusuri sa target ng merkado, mga sample na serbisyo, plano sa marketing, diskarte sa pamahala, at plano sa pananalapi. Sa pananalapi kasi, importante yon, katulad ng pagpupuhunan mo. Babalas pa rin, daming background, masisira na yung pangalan mo. So, yun yung trademark. Ang trademark ay pangalan ng iyong salon. Okay. Mahalaga ito para mapangalagaan mo ang iyong business name at hindi basta-bastang masira at magaya ng sino man. Okay? And then, piliin ang tamang lokasyon. Ito yung geography. Ang lokasyon ay maaaring gumawa o masira ang tagumpay ng iyong negosyo. Kaya pag-isipan ang visibility at foot traffic at suriin ang laki at panloob na hugis upang magpasya kung ito ang pinakaangkop para sa iyong mga layunin sa negosyo. O kailangan mo talaga ng tamang lokasyon. Hindi kasi pwedeng for example, salon yung negosyo mo. Okay? Magsasalon ka. Tapos, yung location mo, dun sa mga area na yung mga tao hindi mahilig magsalon. Hindi nila priority yung papaganda. So, mali na agad yung lokasyon mo. Okay? So, mahalaga din yung pagpili ng lokasyon. Okay? May mga time naman na swertihan na kahit saan ka maglagay ng lokasyon dahil sikat ka na, okay, nakikita na nila, napupuntahan ka kahit saan ka kalayo. Katulad ko, nung time na yon may mga customer ako na from Pampanga, tapos from Manila, tapos from US. Kasi nakikita nila sa pamamagitan ng mga pages ko, okay, nakikita nila, tapos nag-message sila, pumupunta sila sa akin. Meron pa from Pangasinan, meron pa from Baguio, mga ganun mga client ko dati, okay? And then, pagpili ng kagamitan sa salon. Maaring maging mahal ang mga kagamitan. Kaya gusto mong maging madiskarte kapag pumipili kung ano ang bibilhin. Ilista ang lahat ng bagay na talagang kailangan mo. Gumawa ng mga desisyon batay sa iyong budget at pagsusuri sa pananalapi. Kasi hindi ka naman pwedeng bili ng bili tas hindi pala magagamit. Okay, kailangan bumili ka ng talagang magagamit ng mga kailangan o pagpupuhunan. Sayang kasi yung magagamit pagrarenta. Okay, syempre, prepare the worst. Okay, what if 6 months hindi pa masyadong nalalago? Or hindi ka pa masyadong makakuha ng pangrenta? O kailangan nakaprepare ka at least 1 year na meron kang pang-support. Okay, kahit na magamit mo yon, at least mabalik-balik mo siya. So, meron ka pa rin pang-suporta kasi mahirap. Okay, mahirap pag-negosyo tapos wala kang mapagkukuhanan ng pang-abono kasi sa gusto mo, pwedeng mangyari yun at from the start, mag-abono ko muna. Maganda, kung hindi ka mag-abono, kahit nagsisimula ka lang, perfect na yun. Kaya huwag ka nang magreklamo. Kung konti lang yung kita mo from the start, at least may kita kaysa mag-abono. Okay? So sa mga nagreklamo dyan, kunti lang, pasalamat ka na at least may kita kaysa mag-abono ka. Okay? Kailangan talaga isama rin mo ang mga paglalarawan ng kumpanya. Pagsusuri sa industriya, kung anong industriya yung business mo. Pagsusuri sa geografiya. Geografiya yung place, kung maganda ba yung lugar na paglalagyan mo. Pagsusuri sa target ng merkado. Yung target, mga bata ba, or lahat ng klase ng tao, yung target mo. Tapos magkaroon ka ng sample ng services. O yun. For example, pag mag-opening, minsan meron silang mga free haircut after 10 o'clock, mga ganon. Or until 10 or 11 o'clock, may free haircut, mga ganon. May mga
may mga ganong serbisyo na mga pasample-sample. Plano sa marketing, yung sinasabi ko yung magawa ka ng page o kaya mag-hire ka ng mga vlogger o kaya ano mo, basta ganon yung marketing. Diskarte sa pamamahala, yung mga pagmamanage mo ng salon mo, pagdating sa mga tao, sa mga kasusuotin nila, sa mga dapat nilang gawin, sa mga rules and regulations, kailangan meron yon, okay? At plano sa pananalapi. Okay? And then, parehistro ang iyong negosyo. Ang hindi pagrehistro ang negosyo ay parang illegal, okay? So, kailangan mo iparehistro ang iyong negosyo. Maaari mo rin isipin ang tungkol sa pag-trademark. Trademark yung pangalan mo na yan para hindi nila magamit. Kasi minsan pag sikat na yung pangalan mo, okay, meron ka ng yung quality of work, tapos nanakawin ng iba, tapos yung babalamit na mabibili mo, tapos hindi magagamit, tapos pwede mo pa naman sana yun ibili dun sa mga mas nagagamit talaga. Okay, pwede man unti-untiin kung gano'n. Basta ang importante, kaya importante yung magsusulat ka at saka para mabudgetan mo kaagad yung mga ganun. And then, balangkasin ang iyong mga alok at serbisyo. Tandaan na ang iyong serbisyong iaalok ay ang sentro ng iyong salon. At dapat ipakita ang iyong konsepto at tatak. Okay. Ang mga paglalarawan ng serbisyo ay isang tool sa marketing na makakatulong na kumbinsihin ang mga bagong customer na subukan ang iyong salon. Kaya ang iyong mga paglalarawan ay dapat na maikli ngunit makakaakit sa iyong audience. Okay. Ito yung sinasabi na yung marketing strategy. Okay. Yung siyempre kung bago yung negosyo mo, okay. Kung bago yung negosyo mo, yung iba kasi meron na silang suki na mga salon, okay? Yung mapupunta lang sa'yo, yung hindi nila magustuhan yung serbisyo doon, okay? Pero yung mga loyal doon, mahirap makumbinsi na itry ka. Makikita lang nila yan na maganda ka kung yung kakilala nila nagpagawa sa'yo, tapos na-ichika ka doon. O ganon. So, kailangan talaga na meron kang quality of service. O kaya, for example, meron kang magandang tarpaulin, tapos makikita nila na, ganito siya. Maganda nga yung gawa niya. Kailangan, simple yung presentation mo, pero nandun yung lahat ng information. Nandun yung pagtingin pa lang, parang maganda to. Ganyan, ganun. Tapos, isa sa mga dapat mong i-training sa mga taong is yung pakikisama sa mga customer, yung paggawa ng tama, kasi pag tama ang ginagawa mo, minsan ini-spread out nila yun dun sa mga kakilala nila, tapos yung mga kakilala nila pupunta sa shop mo. Okay? Kaya kailangan din yung tamang tao na pipiliin mo. And then mag-hire ng tamang staff. Ito yung sinasabi ko, mag-hire ng tamang staff. Gumawa ng isang listahan ng kung gaano karaming kawani ang kailangan mo para mapatakbo ng mahusay ang iyong negosyo. Okay? Pumili ng mahuhusay na mga tagagawa. Kasi kailangan mahusay ng mga tagagawa kasi ito yung mga taong to, yung maging mahawakan nila na customer, maghahatak pa yan ng ibang customer. So, kailangan talaga at least meron kang mahusay ng mga tauhan. Okay? And then, gumawa ng plano sa marketing. Bago ka magbukas ng salon, mahalagang bumuo ng plano sa marketing na humihimok ng kamalayan, nagdadala ng mga bagong customer, okay? At lumikha ng tapat na sumusunod. Kasama sa mga taktika sa marketing na maaari mong gamitin ang lahat mula sa social media hanggang sa pag-host ng malalambot na pagbungad na nagtutulak ng hype. Okay? Kumbaga, pwede kang sa mga social media, mag-seminar, o kaya mag-offer, magpa-flyers, maraming way. O kaya mag-commercial, mag-hire ng mga vloggers. Ngayon kasi mas madali na lang kasi maraming mga vloggers. Okay? So, pwede mong gawin yung step na yon. Okay? Para mas maraming makakilala ng shop mo. Kasi maraming mga tao na gusto nila mag-try ng ibang shop kaso wala silang alam. Pero pag nalaman nila, pwede ka nilang i-try. Ngayon, pag nagustuhan nila yung gawa mo, permanente mo na sila na kliyente. Mga dapat i-considera sa pagkalap ng puhunan o kapital sa pagsisimula ng salon. Okay? Ito yung pinaka-importante na dapat mo i-considera sa pagkalap ng puhunan o kapital sa pagsisimula ng salon. Una, ang laki ng salon. Kailangan i-consider mo ang laki ng salon. Kasi pag malaki yung salon, malaki din yung renta, tapos sa permit, malaki din siya. Yung location, yan yung sinasabi ko. Yung pag-isip mo ng tamang location is importante din.
Kasi may mga location na pwedeng hindi ka kumita dahil hindi ka makita, o kaya may mga lokasyon naman na dahil accessible sa mga tao, okay, maraming makakita sa iyo. Tapos for example, yung mga mayayaman, mga kotse, hirap sa parking, o dahil may parking ka, o kaya minsan maganda din yung may parking ka kasi may mga iba na hirap sa parking, kahit gusto niya magpagawa, hindi na lang kasi ma-stress na sila sa parking pa lang. O importante yung magandang lokasyon kasi sa lokasyon maaring mas umunlad pa yung iyong salon, maaring din hanggang dyan na lang. Tapos mag-close ka na, gano'n. So importante ang lokasyon. And then, mga lisensya at permit. Importante ang mga lisensya at permit kasi pag malaman ng mga city government na yan, ipapasara nila yung shop mo pag wala kang lisensya. Pwede nilang gawin yon. Nasa law yun. Istruktura ng negosyo. Ito yung OPA, pagkuha ng mga tauhan. Ito yung istruktura ng negosyo. Kasi sa OPA, sa mga tauhan, kailangan meron kang kompleto ka sa isang salon. For example, may tagagupit ka. So, may tagagupit ka, may tagalinis ka ng kuko, may tagalinis ka ng kuko. Kailangan, yung mga tauhan na yon meron ka. Hindi pwede yung maglagay ka doon na haircut, pero meron ka lang manicurista. So, wala ka na agad. Mamamatay na agad negosyo mo. Ang mga kagamitan. Kailangan ang mga kagamitan, tulad ng sinabi ko kanina is, bilhin mo yung mga gamit, huwag yung mai-stock lang. Bilhin mo yung mga importante, pinakauna sa lahat yung mga magagamit mo sa araw-araw at parati mong magagamit. Okay? Mga gastos sa pagpapatakbo. Mga gastos sa pagpapatakbo yung pagbabayad ng ilaw, tubig, ng kuryente, mga pasweldo, okay, tawag dito, sa ilaw, tubig, di ba? Kaysa mga gamot na bibilhin mo, yun yung mga gastos sa pagpapatakbo. Ang pagiging epektibo ng marketing, yung sinasabi ko, yung pagmamarketing, nasabi ko na sa mga social media, sa mga gawa ka ng pages, magaganda kasi may page, tapos para i-upload mo din yung mga gawa nyo, mga picture, para pag may customer, pwede mo ipakita na lang yung mga naka-upload mo doon. Okay? And then, ang pag-schedule. Minsan kasi pag marami ka ng customer, yung mga customer, minsan may mga customer na ayaw mag-antay. So, kailangan i-schedule mo sila para yung oras nila ma-adjust nila. For example, sabihin mo na, may customer pa ako ng mga 10 o'clock. So, pwede ka pumunta ng 10:15. O kaya, basta kailangan, pag nandito na sila sa'yo, huwag mo na silang papag-antay kasi minsan, nung dati kong salon, nagkakaproblema ako dyan kasi may mga customer talaga na mga busy. O parang isisingit lang nila sa schedule nila yung pagsasalon nila, tapos pagpunta nila doon, busy ka, tapos mag-antay sila ng matagal, doon mabubuisit sila sa'yo. Instead na super suki mo sila, lalayasan ka nila, hindi na sila babalik sa'yo. Okay, kahit magandang serbisyo mo, may mga customer na mga ganun. So, kailangan talaga din yung pag-schedule at kailangan pa mag-schedule ka to pa rin mo kasi isa yun sa mga pinakaayaw ng customer na sisirain mo yung oras nila. Thank you very much mga friend, and I hope nakatulong sa inyo ng malaki ang sharings ko sa inyo. Thank you very much. Continues being beautiful, and please don't forget to subscribe, share this video, click the bell button below kahit anong gawin mo para na mas mapalaganap natin ang magandang information sa lahat. And thank you very much for all your support.